Hello po guys. Thank you so much po sa inyong lahat na makakita at magta-try magtapos ng content ko na to. Part 5 po ng season 26, What is written truly happened. To God be the glory po. And God bless us all. Thank you so much po sa inyong lahat na magta-try talagang tapusin ang bawat part ng content ko na to. Maiksi lang po to. Bali, konting booster lang po to para mas tumibay pa yung faith natin, yung kapit natin, yung paniniwala natin sa paparating na gagawin ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa paparating na pagbibigay ng salvation sa bawat isa sa atin. Samot dalangin ko po, lahat po tayo'y sabay-sabay manalangin araw-araw na ang bawat isa sa atin, 10 ng buong pamilya natin, 10 ng mga taong mahalaga sa buhay natin ay mapasama sa unang iaangat, sa chosen na bibigyan ng Panginoon ng reward na maging kasama niya sa paghahari niya ng 1,000 years. Amen. Malapit na po yung mangyari guys. To God be the glory po talaga. Lagi po natin purihin ng Panginoon sa bawat biyayang binibigay niya sa bawat isa sa atin. Kahit ito'y problema pa, kahit ito'y sakit pa, magpasalamat pa rin po tayo, maging grateful pa rin po tayo, tayong lahat sa ginagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Magtumibay po tayo hanggang sa kahuli-hulihan upang ipadama po natin at ipakita natin ang faith natin at pagmamahal natin sa ating Panginoon. Huwag po tayong magpapatalo, huwag po tayong magpapadala sa lahat ng deception at materialism na ginagamit ng kalaban ng ating Creator. Amen. So, balik po tayo dito sa context ko. Guys, bali season 26 na po to. Inuulit ko lang po, baka malito ako. Bali part 5 po, part 5. Maiksi lang po to guys. Konti lang po tong booster para mas tumibay pa talaga yung kapit natin sa Word of God na magiging shield natin sa pagsalubong natin sa papalapit na climax ng tribulation. Sana po talaga lahat tayo ay maging chosen. Amen. So ito po yung 4 things that the Holy Scripture tells all of us that we learn too late. So ang una po ay nasa Proverbs 4 verse 7. And it states, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and in all your getting, get understanding. People often realize the importance of acquiring wisdom and understanding in their decisions and actions later in life. So, yan po yung isang facts na talagang kailangan po talaga guys kapitan natin yung wisdom na nanggagaling talaga sa ating Creator. Kasi may wisdom pong galing lang talaga dito sa tao na nag-hearsay lang. Mas kapitan po natin ang wisdom na galing talaga sa ating Creator. Ang motivation, ang salita niya, yun po ang itry nating isabuhay habang nandito pa po tayo, habang malakas pa tayo. Tapos ito po yung pangalawa, Psalms 90 verse 12. And it says, it reminds all of us, so teach us the number of our days, that we may gain a heart of wisdom. Many people come to understand the value of time and the need to make the most of their days only after they have spent years without fully appreciate it. So, ito po yung isa din sa nagpapatunay sa salita ng ating Creator sa kanyang love letter, yung mga pong nasa Psalms 90 verse 12, na yung iba po parang nagsasayang ng buhay, na later lang nila nare-realize na yung buhay na ipinahiram sa atin ng Panginoon ay dapat talaga'y pinuno natin ng wisdom, ng Word of God, na talagang magiging angkla, magiging anchor ng buhay natin, na siyang magdidirect, na tayo talaga hindi maging mislead, na tayo talaga kumapit sa kanyang mga motivation upang hindi tayo mapahamak sa bandang huli. So, paks na paks po yan guys. Tapos ito po yung pangatlo, nasa Galatians 6 verse 7, and it says, cautions, do not be deceived, God is not mocked, for whatever one sows, then what will he or she also reap? People sometimes learn too late,
the consequences of their actions, particularly when they have shown negative behaviors or sinful choices. So, talagang paks na paks din po to, nasa Galatians 6:7 po to. Nagpapatunay po to na ang Panginoon talaga, ayaw niya tayong ma-mislead, ayaw niya tayong tahakin natin yung pasegue, yung pakaliwa. Kasi ano po yan papunta po yan sa damnation papunta po yan sa pagkaligaw. So, dapat po talagang panghawakan natin yung mga intindihin nating mabuti guys, yung talagang gustong motivation ng Panginoon na sa nating gagawin, na sa nating tatahakin hanggang dulo. Para po mapasama tayo dun sa pinapangako na talagang eternal life. So, paks na paks po yan guys. Tapos yung number 4 po ay nasa 1 Corinthians 13 verse 2. It emphasizes and through the gift of prophecy, understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, and I am nothing. Many people realize later in life the significance of love, compassion, and kindness, and in the relationship with others. And the lessons from the Bible encouragement to seek wisdom, value of time, be mindful of our actions, and embrace love throughout our lives. So, paks na paks din po guys, yan pong apat na yan. Ito nga po, 1 Corinthians 13 verse 2 na kahit gawin natin ang gawin yung inaakala nating tama, pero wala naman tayong tunay na pag-ibig at charity at pagmamahal. Yun nga po yung parang fake ang paggawa mo ng good deeds dahil ang motivation mo ay para lang sa sarili mo, para lang sa sarili mong gain, para lang sa sarili mong motivation, para lang sa sarili mong pakinabang. Yan po yung ini-emphasize ng 1 Corinthians 13 verse 2. Kaya kailangan po talaga gagawin nating angkla, gagawin nating anchor ng buhay natin, ang Word of God. Yung talagang saan niya tayo papanalig, saan niya tayo kakapit. Kasi lahat po talaga ng sinasabi ng Panginoon, paks na paks po na para hindi tayo maligaw, para hindi tayo mapalayo sa Kanya. So guys, yan po yung mga importanteng ginawan din po ng mga taong nagmamalasakit dito nga po sa paparating na Great Tribulation. Ini-emphasize po nila yung mga verses ng love letter ng ating Creator na paks na talagang nangyari na generation by generation na lumigaw ang mga tao na ang consequence ay hindi naging maganda. Sundan nyo pa po guys, sana po talaga nakakapagtawid ako ng kahit maliit lang na motivation para po maging booster pa, para mas kumapit pa tayo, para mas magtumibay pa po yung faith natin sa ating Creator, sa kanilang mag-ama. Thank you so much po sa inyong lahat guys. Isa na lang po, tatapusin ko na po to. Panibagong content na lang po ulit. Thank you so much po talaga. Sana po talaga magtumibay po ang bawat isa sa atin sa faith natin sa ating Panginoon dahil yan po ay napaka-importante para din po sa ikaliligtas natin. Amen. Sundan nyo pa po, malapit na po. Isang part na lang po, endingan ko na po. Thank you so much po sa inyong lahat. To God be the glory po. God bless us all. Ingat po tayo palagi. And always be steadfast in your faith to our Creator. Amen. Thank you so much po talaga.